Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-comment kung taga saan ka. Sa mundo nating ginagalawan ay may tao talaga na sobra-sobra ang tingin nila sa kanilang sarili. Yung tipong akala nila ay sila na ang pinakamataas. Pero marunong ang Diyos dahil gumagawa siya ng paraan para turuan ng leksyon ang taong ganito. Sa araw na ito ay pakinggan natin ang kwento ni Ramil na isang janitor sa isang malaking kumpanya. Wala pang tao sa opisinang pinapasukan ni Ramil ay naroon na siya. Hindi siya supervisor o manager para maagang pumasok, kundi siya ay isang janitor na kailangang maglinis bago dumating ang mga empleyado doon. Kailangan bago sila dumating ay malinis, makintab at maayos na ang bawat lamesa ng mga magtatrabaho doon. Pagkatapos sa opisina ay sinunod niyang nilinisan ang mga banyo. Kinuskos niya ito at pinunasan ng mga salamin. Nag-spray din siya ng mga pabango para pagpasok nila ay hindi amoy ng sabon ang maaamoy nila. Pagdating ng mga empleyado ay agad na pumukaw ng atensyon ni Ramil ang isang sekretarya doon. Maganda siya, mahaba ang buhok at maganda ang pangangatawan. Siya si Carla na halos 5 buwan pa lang na pumapasok doon. Madami ang humahanga at gustong manligaw sa kanya pero sa kabila ng kanyang maamong mukha ay nagkukubli ang isang katangian na sumisira sa maganda niyang imahe sa opisina. Ano ka ba, Monica? Sa tingin mo ba ay papatul ako kay Ramil na isang janitor lang? Ano naman ang ipapakain niyan sa akin? Baka kapag nag-date kami ay fishball lang ang ipakain sa akin yan. Ito ang natatawang sabi ni Carla kay Monica nang sabihin nitong nahuhuli niya si Ramil na madalas ay nakatingin sa dalaga. Alam mo Carla, kahit janitor lang si Ramil ay mabait naman siya at masipag. Naku, tigilan mo ako Monica at baka matapos ang pagkakaibigan nating dalawa ngayon. Tara na nga sa kantin at break time na kumain na nga lang tayo. Habang nasa kantin ay wala na silang maupuan kundi sa lamesa na halos katabi lang ng kinakainan ni Ramil. Paglapit doon ay nagulat si Ramil nang makita si Carla at bahagyang nahiya pa ito dahil ang ulam lang nito ay isang pritong isdang galunggong. Kaya pala amoy malansa dito dahil sa ulam nitong janitor na ito. Hoy Ramil, pwede bang umalis ka dito? Dahil ayaw kong nakakaamoy ng isdang malansa. Sabi ni Carla na may halos pagtataray ang boses. Pasensya na po Ma'am Carla, bibilisan ko na lang po ang pagkain ko, ito lang po kasi ang nakayanan ng budget ko ngayon. Ano pa nga ba ang kaya mong bilhin sa sweldo mo, edi puro isda lang. Sa tuwing makikita ka namin dito ay palaging ganyan ang ulam mo. Kawawa naman ang magiging nobya at asawa mo, araw-araw isda lang ang ipapakain mo. Medyo mataas ang boses ni Carla noon at madami na ang nakakarinig ng mga sinasabi niya kaya binilisan na lamang ni Ramil ang kanyang pagkain at umalis doon. Ano ka ba Carla? Nakakahiya naman ang ginawa mo, bakit mo pinaalis yung tao? Kumakain lang naman siya. Sabi ni Monica kay Carla na kinokonsensya ang kaibigan. Naku, pabayaan mo siya Monica, bakit ba palagi mo siyang pinagtatanggol? Huwag mong sabihin sa akin na crush mo siya. Hindi naman Carla, pero hindi mo dapat ginagawa sa mga tao yan. Dapat hindi mo sila pinapahiya kung ayaw mo sa kanila. Narinig iyon ni Ramil mula sa malayo. May kaunting kirot sa kanyang puso dahil ang taong kanyang nagugustuhan ay palagi siyang pinagtatabuyan. Isang hapon ay sinadya ni Carla na itapon ang tubig sa sahig ng opisina para linisan ni Ramil. Patapos na niya itong linisan nang sadyang ihulog naman ni Carla ang mga nakapatong na papeles sa kaniyang lamesa. Nagkalat ito at ang iba ay napunta sa kabilang mga lamesa. Hindi ka ba tumitingin Ramil at nabangga mo ang mga papel dito sa lamesa ko? Pulutin mo yan at ayusin mo. Ito ang pasigaw na sabi ni Carla kay Ramil. Madami naman ang nakatingin kay Ramil habang pinupulot ang mga nahulog na papel. Pasensya na po Ma'am Carla, hindi ko po kasi napansin. Pupulutin ko na lang po ang mga nahulog na papel.
May ilan na naawa kay Ramil dahil alam nilang pinaglalaruan lamang siya ni Carla. Ang iba naman ay natawa na lang din dahil kagaya ni Carla ay gawain din nila na pahirapan si Ramil sa opisina. Hindi ka na naawa kay Ramil. Nakita kong sinadya mong ibuhos yung tubig kanina at ihulog ang mga papeles sa lamesa mo. Ito ang sabi ni Monica kay Carla habang palabas na sila ng opisina para umuwi. Huwag kang mag-alala, Monica. Nag-uumpisa pa lamang ako. Manood ka kung paano ko pahirapan si Ramil. Akala yata niya ay madali niya akong makukuha. Nagkakamali siya dahil wala siyang aasahan sa akin. Napailing na lamang si Monica sa mga sinabi ni Carla. Kinabukasan ay maaga ulit na pumasok si Ramil. Muli siyang naglinis at inayos ang mga lamesa doon. Nilagay din niya ang isang buke ng mga rosas sa lamesa ni Carla at isang tsokolate dahil birthday iyon ng dalaga. Pagdating ng mga empleyado ay umagaw ng pansin nila ang mga bulaklak sa lamesa ni Carla. Madami ang kinilig at hinuhulaan kung kanino ito nanggaling. Pagdating ni Carla ay madami ang bumati sa kanya at ang ilan naman ay nagbigay din ng mga regalo. Nang makita naman niya ang mga rosas at tsokolate ay natuwa siya, pero nang malaman kung kanino ito galing ay agad niya itong itinapon sa basurahan. Nagulat sila sa ginawa ni Carla at nang hinayang sa bulaklak. Agad niyang tinawag si Ramil. Hoy Ramil, bakit ka nagbigay ng bulaklak sa akin? Hindi naman tayo magkaibigan at lalong hindi kita nobyo. Kung iniisip mong may pag-asa ka sa akin, ay nagkakamali ka. Huwag ka nang umasang magugustuhan kita dahil isa ka lamang janitor dito. Maghanap ka ng ka-level mo, masyado namang mataas ang pangarap mo at pati ako ay gusto mong isama sa mga paghihirap mo. Ito ang masasakit na sinabi ni Carla kay Ramil. Sabay buhos ng isang baso ng malamig na tubig sa ulo ni Ramil. Madami ang nakakita at nakarinig niyon. Madami ang nabigla at naawa sa janitor at isa na dito si Monica. Minabuti na lamang ni Monica na manahimik dahil baka pati siya ay madamay sa init ng ulo ng kaibigan. Si Ramil naman ay napahiya at walang nagawa kundi umalis na lang doon. Nalungkot siya dahil sa ginawang pampapahiya ni Carla sa kanya. Hindi niya lubos akalain na ganoon ang ugali ng babaeng kanyang nagugustuhan. Ramil, sandali lang, pasensya ka na sa ginawa ng kaibigan kong si Carla. Alam mo naman iyon na mataray at ayaw nun magkaroon ng nobyong mas mababa pa sa kanya. Ang mga gusto nun ay mayaman o di naman kaya ay mga supervisor o manager ng mga kumpanya. Pasensya ka na talaga, Ramil. Ito ang sabi ni Monica kay Ramil nang habulin siya ng dalaga para humingi ng paumanhin sa ginawa ni Carla. Ayos lang sa akin iyon, Monica. Sino ba naman ang magkakagusto sa akin isa lang akong hamak na janitor dito at palaging pritong isda ang ulam. Ito ang malungkot na sagot ni Ramil kay Monica. Si Monica naman ay ngumiti sa binata bago ito umalis at bumalik sa kanyang lamesa. Doon napansin ni Ramil na mabuti ang kalooban ni Monica. Nakita din niya na maganda si Monica. Hindi niya iyon agad napansin dati dahil kay Carla lamang nakatuon kanyang atensyon. Pagkaalis ni Monica ay nilapitan si Ramil ng kanilang HR manager na si Grace. Sir Ramil, medyo masakit ang mga sinabi sa inyo ni Carla. Hanggang kailan po ba kayo magpapanggap na janitor? Ito ang mahinang sabi ni Grace. Tanging si Grace lamang ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Ramil. Malapit na, Grace, konting panahon na lang at malalaman na din nila ang totoo. Tignan na lang natin kung hindi pagsisihan ni Carla ang mga sinabi niya sa akin. Sa susunod na linggo ay anibersaryo ng ating kumpanya. Gusto ko gumawa ka ng kaunting handaan dito sa opisina at sabihin mong darating na ang anak ng CEO at magiging bagong boss nitong kumpanya. Ito ang utos ni Ramil kay Grace at agad naman nitong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Kinabukasan naman ay inimbitahan ni Ramil si Monica para sumabay na kumain sa kanya sa lunch break.
Monica, pwede bang sabay tayo mamaya kumain ng tanghalian? Wala kasi akong kasabay. Sige ba, Ramil? Walang problema sa akin yon. Sakto at isda din ang ulam ko ngayon. Ito ang natatawang sabi ni Monica sa binata. Dahil doon ay napatawa na din si Ramil at naintindihan niya ang pagbibiro ng dalaga. Nang malaman naman yon ni Carla ay nagalit siya kay Monica at piniling huwag itong sumabay sa kanila sa pagkain. Umupo na lamang si Carla sa malayo habang pinagmamasdan sila Monica at Ramil na masayang kumakain. Ano naman kaya ang nakita nitong si Monica sa janitor na yon at pumayag siyang sabay silang kumain? Ito ang tanong ni Carla sa kaniyang sarili habang nakatingin kina Monica at Ramil. Hindi ko alam, Monica, na mabait ka pala. Akala ko ay suplada at mataray ka din kagaya ni Carla. Naku, Ramil, hindi ako ganun. Simple lang akong tao. Laki ako sa hirap, kaya kahit anong pagkain ay kinakain ko. Sanay din akong makisama kahit kanino kasi hindi naman ako maarteng tao. Kahit sino kaya kong pakisamahan. Ito ang sabi ni Monica sa binata habang sila ay kumakain. Ikaw, Ramil, taga saan ka ba at paano kang napasok na janitor dito sa kumpanya? Ako ba? Kagaya mo ay mahirap lang din ako. Palaging isda lang ang ulam ko kasi yun lang kasya sa sweldo ko. Ito ang imbentong sagot ni Ramil na halos kinakabahan siya dahil baka iba ang maisagot niya. Habang si Grace naman ay inanunsyo na ang pagdating ng bagong magiging boss nila, ang anak ng kanilang CEO na si Don Sebastian. Pagkatapos kumain ay nalaman na nilang lahat na darating na ang bago nilang boss sa susunod na linggo at kasabay iyon sa anibersaryo ng kumpanya. Monica, narinig mo na bang magkakaroon na tayo ng bagong boss? Anak daw ng CEO natin. Siguradong mayaman yon at bata pa. Sana magustuhan niya ako. Magpapaganda ako ng todo sa susunod na linggo para mapansin niya ako. Ito ang sabi ni Carla kay Monica na may halong pagkasabik at tila nangangarap. Tumigil ka nga dyan, Carla, anak ng CEO iyon. Hindi sila magkakagusto sa mga katulad nating ordinaryong mga empleyado lamang. Sagot naman ni Monica habang sila ay naghahanda na para umuwi ng hapong iyon. Habang si Don Sebastian naman ay kinamusta ang anak na si Ramil pagka-uwi sa kanilang mansyon. Ramil, kamusta naman ang iyong pagpapanggap sa ating kumpanya? Nakilala mo na ba lahat ng mga tauhan natin? Saka kamusta na yung sinasabi mo sa akin dati na babaeng nagustuhan mo doon? Ano, naging mabuti ba ang pakikitungo niya sa iyo? Opo, Daddy, halos lahat sila ay kilala ko na. Yung babae naman pong sinasabi niyo ay nakilala ko na din. Sa kasamaang palad po ay hindi ko gusto ang ugali niya. Matapobre po siya pagdating sa mga kagaya kong janitor. Pero may isa po siyang kaibigan, si Monica. Mabait po at hindi maarte at pinapansin po ako. Ito ang sagot ni Ramil sa kaniyang ama. Tandaan mo, Ramil, wala akong balak na pakialaman kung sinong babae ang pipiliin mo. Ang gusto ko lang sana ay pumili ka ng babaeng tanggap ka kung ano ka ngayon at hindi lang pera ang gusto sa iyo. Ito ang maikling paalala sa kanya ng ama. Sa araw naman ng anibersaryo ng kanilang kumpanya ay maagang nagsidatingan ang mga empleyado. Ayaw nilang mahuli at nais nilang makita at makilala kung sino ang kanilang bagong CEO. Nakaayos na din ang opisina at nakalatag ang mga lamesa at upuan na puno ng mga pagkain. Si Carla at Monica ay naroon na din. Halos lahat ay naroon na at nag-aabang na sa pagdating ng kanilang bagong CEO. Naku, nasaan kaya si Ramil? Bakit wala pa siya? Kung kailan naman darating na ang bagong boss ay saka pa siya wala. Ito ang sabi ni Monica na may halong pag-aalala kay Ramil. Monica, bakit mo ba hinahanap ang janitor na yon? Hindi naman siya mahalaga dito. Baka nasa banyo lang iyon at naglilinis doon. Ito ang maarting sagot ni Carla. Habang si Grace naman ay inanunsyo na ang pagdating ng bago nilang CEO. Isang matikas at gwapong binata ang pumasok sa venue at halos napanganga ang lahat ng makilala nila kung sino ito.
Hindi sila pwedeng magkamali. Si Ramil iyon ang janitor ng kanilang kumpanya. Kasama ni Ramil na dumating ay si Don Sebastian at nakangiti sila sa lahat ng mga empleyado. Hinanap naman ng paningin ni Ramil si Monica at saka ito ngumiti nang makita niya ito. Nahagip din ng mata ni Ramil si Carla at nakita niyang nanlaki ang mga mata nito. Hindi makapaniwala si Carla na si Ramil pala ay anak ng kanilang CEO. Magandang araw sa inyong lahat. Pinapakilala ko sa inyong lahat ang bagong CEO ng ating kumpanya, ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Sebastian Martinez, si Ramil Martinez. Simula ngayong araw ay siya na ang hahawak ng kumpanya at si Don Sebastian naman ay magre-retiro na. Ito ang pambungad na anunsyo ng HR manager na si Grace na nagsalita pa sa isang mikropono. Halata naman sa mukha ng mga tao doon ang pagkabigla at pagkagulat. Samantalang si Carla ay tila nang hina sa mga nalaman at napaupo na lamang at uminom ng tubig. Si Monica naman ay masaya para kay Ramil. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ramil Martinez, ang bagong CEO. Marahil po ay nagulat po kayo sa inyong mga nalaman ngayong araw. Pasensya na po kung nagpanggap akong janitor dito. Ginawa ko lamang po iyon para makilala kayong lahat dito. Inaasahan ko po ang inyong kooperasyon para sa lalong ikalalago ng ating kumpanya. Mag-enjoy lang po kayo at kumain, marami po tayong handang pagkain. Ito ang maikling mensahe ni Ramil sa mga empleyado doon. Pagkatapos ay lumapit siya sa lamesa na kinaroroonan nila Monica at Carla. Nang makita ni Carla na palapit doon si Ramil, ay lalo naman siyang kinabahan. Magandang araw sa inyong dalawa, Carla at Monica. Pwede ba akong umupo dito? Ito ang tanong ni Ramil sa dalawang dalaga habang ito ay nakangiti kay Monica. Ramil, pasensya na nga pala sa mga sinabi ko sa iyo dati. Hindi ko naman sinasadya iyon. Nagbibiro lang ako. Sana maging magkaibigan tayo at pansinin mo pa rin ako. Ito ang nauutal na sabi ni Carla kay Ramil. Pero huli na ang lahat at nakilala na siya ng lubusan ni Ramil. Ngumiti na lamang si Ramil sa kanya at tumabi na ito kay Monica at kinausap. Monica, sumama ka sa akin at may pupuntahan tayo. May mas maganda pang lugar na pwede nating kainan at dalawa lang tayo. Hindi na nagdalawang isip pa si Monica at sumama na kay Ramil. Si Carla naman ay naiwan doon at baka sa mukha niya ang panghihinayang. Sumakay silang dalawa sa kotse ni Ramil at nagtungo sa isang mamahaling restaurant na pag-aari din ng pamilya ni Ramil. Masaya silang dalawa habang magkasama. Pagkatapos kumain ay nagpunta pa sila sa isang parke at doon namasyal. Humanga si Monica kay Ramil dahil sa kabila ng pagiging milyonaryo ay napakasimple lamang nito. Hindi naman kinaya ni Carla ang inggit na nararamdaman niya kay Monica nang simulang ligawan siya ni Ramil. Halos araw-araw ay may regalong bulaklak na natatanggap si Monica mula sa kanilang CEO. Madami naman ang tinatawanan si Carla dahil sa mga ginawa niya dati kay Ramil at sinasabing sinayang niya ang isang napakagandang pagkakataon. Nag-resign si Carla sa trabaho pagkatapos ng isang buwan at mula noon ay wala na silang narinig pang balita tungkol sa kanya. Makalipas ang halos isang taon ay sinagot na ni Monica si Ramil. Masaya si Ramil dahil nahanap niya ang isang babae na hindi tumitingin sa kayamanan ng isang tao at tanggap siya kahit sino pa siya. Nagpakasal silang dalawa pagkatapos ng 2 taon bilang magkasintahan. Si Don Sebastian naman ay hindi humadlang dahil para sa kanya. Kung saan masaya ang kanyang anak ay susuportahan niya ito. Ang panlabas na anyo ng isang tao kung minsan ay kabaligtaran ito ng kanilang pag-uugali. Kadalasan kung sino pa ang hindi pinapansin ay sa kanila mo pa makikita ang mga katangian na mahirap mahanap sa mga taong pinagpala sa panlabas na kaanyuan. Kaya palagi nating piliin ang maging mabuti sa ating kapwa anuman ang kanilang katayuan sa buhay.
Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na yan sa ating comment section at pupusuan natin yan. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ay mag-subscribe lang sa ating channel para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat.